Grabe na po yung paglaban ng tao sa Diyos. Grabe na rin yung mga nababalitaan nating gulo, mga napapakita po sa news, napapakinggan natin sa social media, at mga nakakasalamuha at nakikita na po natin. Laganap na rin yung kasamaan sa mundo. Sign yan mga kapatid sa mga propesiyang nakasaad sa Biblia na magaganap at nagaganap na sa panahon natin. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 1, ngunit alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang magulong panahon. Ganun nakatindi ang kasamaan sa mundo. Kung nakikita na natin ang matinding kasamaan sa paligid at naririnig na natin to sa social media at marami nang tumatalikod sa pananampalataya, sign na po yan na mga propesiyang magaganap sa huling panahon at ang huling panahon ay nagaganap na. The sign is very obvious na malapit na tayo sa pagdating ng Panginoong Hesus at nalalapit na paghuhukom. Matthew chapter 24 verse 12, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Kaya laganap na rin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Tanda po ito ng huling panahon at ang pagdating ng katapusan. Matthew chapter 24 verse 14, ang ebanghelyo ng paghahari ng Diyos ay ipapangaral muna sa buong daigdig upang maging patotoo sa lahat ng mga bansa. Pagkatapos ay darating na ang wakas. Kailangan maging aware po tayo na ganito na yung nangyayari. Ilan sa mga first world country katulad ng Amerika ay ban na po ang prayer. Where they told two Christian that in the state championship game they weren't allowed to pray before their game. Over the loudspeaker. Yeah. Kinakat din po nila during live streaming sa interview ng mga sikat na tao na nakakilala sa Panginoong Hesus. If they're proclaiming that the Lord is Jesus Christ, during the interview, kahit po live po yun, ikakat po nila yon. Ban na po ito sa mga iilang bansa na mayayaman. This is the real footage. But this is the tampered footage. Andre, congratulations. How did you turn this around? Man, first off, I need the first thing my Lord and Savior. This man just What's on the inside is understanding that Jesus Christ died for our sins. And so to me, on a micro level, it's understanding. Nope, just like that. Grabe na rin yung mga nagaganap po sa pangangaral ng salita ng Diyos sa mga streets, sa mga bayan-bayan, sa mga kabundukan, at lalo na mga nailalagay sa streaming po. Napapanood sa social media, sa YouTube, sa Facebook, na kapag nangangaral isang ebanghelista, isang misyonaryo, grabe na po yung reaksyon ng mga tao, lalo na ng iba't ibang religious member. Included na po dito yung mga LGBT community. Grabe na po silang manuligsa, di lang po yun, grabe po silang manakit ng mga mangangaral. Ito yung nagaganap sa street evangelism. Kahit ang mga mangangaral, pinapractice po ang freedom of speech at pinapangaral ang salita ng Diyos, grabe po sila i-assault o grabe sila saktan ng mga tao kapag narinig ang gospel ng Panginoong Hesus nang walang ginagawa ang mga men of uniforms or men in uniforms, yung mga kapulisan. Ganito na yung nangyayari sa atin sa mga ibang bansa, sa paligid po natin, at ito na po yung totoong nagaganap sa atin. Kailangan maging aware po tayo. Tumitindi na po yung kasamaan, tumitindi na at lumalaganap na po yung kaguluhan. Ang ganti ng maraming tao, lalo na kapag gumagawa ng mali at nasasaktan sila patungkol po sa paghahari ng Diyos at na-expose ang kasalanan, ito po ang ginagawa nila. Kung hindi mananakit, sila po ay gagawa ng mali at sila ay magmumura. Ipapakita nila na wala silang sinisino at wala kahit isa na makakapigil sa gusto nilang gawin. Ito man ay maging masama sa harapan ng Diyos. We need to expose the deceiving spirit and attack of Antichrist. Kailangan maipakita natin at ma-share po natin mga kapatid kung ano ba yung taktika ng kaaway o ng espiritu ng Antikristo na inilalaganap nila sa tao. Kaya maraming nadideceive. Kapag ka ikaw ay nakasalamuhan ng ganitong tao o kaya naman ikaw po ay naka-encounter ng ganito, very poisonous, very controlling people.
pwede ka pong makuha at pwedeng maligaw ka ng landas. Mawala ang pananampalataya mo. Kailangan makita po natin ito at maging aware tayo. Be vigilant. Sapagkat ang demonyo ang nagtutulak sa tao upang pawalang katotohanan ang existence ng Diyos. Ganito na po yung nangyayari sa atin mga kapatid, sa mga sikat na tao, sa mga social media influencer, fame versus denying Jesus Christ as your Lord and Savior. Sa mga nakikita po nating cover songs, sa mga nako-compose, grabe na po yung pagka-antikristo. Grabe at pinapakita na nila kung paano nila lait-laitin at kung paano sila mamusong sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kapalit po ng pagsikat at pagyaman, lalaitin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Ganito na katindi yung nangyayari at nagaganap po sa atin. Ito na rin yung nakikita at na-encounter nating mga tao. Grabe po ang mga pagka-antikristo. Sa mga live concert, sobrang demonic. Ganun na din sa mga satanic parade. Grabe na po yung pamumusong nila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kung mapapansin nyo at papanoorin nyo yung mga video o yung mga balita na nangyayari po sa loob at labas ng bansa, grabe po kung paano nila laitin ang Panginoong Jesus. Madonna on the cross, P. Diddy on the cross, Nas on the cross, The Baby on the cross, Lil Dicky on the cross, Tupac on the cross, Lady Gaga with a nun outfit on that has an upside down cross, Katy Perry acting like she's burning in flames with a demon behind her with a cross on her chest. Sobra na po mga kapatid at sukdulan na ang ginagawa at kasamaan ng tao na paglaban sa Panginoon. Hindi po lahat ng mga magagandang nangyayari sa atin, magagandang material na bagay na tanggap natin ay galing sa Diyos. Lalo na po kung napapalayo tayo sa Panginoon. Tandaan natin si Jesus o ang Panginoong Jesus po ay tinempt ng demonyo. Sinubok si Jesus na manunokso sa Matthew chapter 4 verse 3 at pinanlaban niya ang salita ng Panginoon. Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Muli siyang dinala ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Ipinakita sa kanya ang lahat ng paghahari sa sanlibutan at ang kalabualhatian nito. Sinabi ng dyablo sa kanya, lahat ng mga bagay na iyon ay ibibigay ko sa iyo kung magpapatira pa ka at sasambahin ako. Inaagaw ng kaaway o ng demonyo ang pagsamba sa Diyos. At ano ang panukso niya? Ang karangyaan, ang kasikatan at ang mga bagay na nandito sa mundo. Ito ay paalala sa atin mga kapatid na makamit man natin ang yaman sa mundong ito, kung mapapahamak rin lang ang kaluluwa natin, wala ring silbi ito. Ito ay malinaw na pandaraya ng kaaway sa mga tao. Kailangan ma-expose ito kasi dadayain ng demonyo ang mga tao sa lahat ng uri ng pagnanasa sa mundong ito, lalo na kapag dumadaan sa pagsubok at nanghihina ang tao. Ganun katalino at katukso ang kaaway. Paglabag, paggawa ng mali at kasalanan, pag-iinsulto sa Diyos, ang lahat ng nakikita na natin sa mga hindi lumalakad sa kalooban ng Diyos at nagiging normal na ang ginagawa nila. Ganito na rin ang iniimpluwensya nila sa mga kabataan at sa mga susunod na henerasyon. Ganito dinadaya ng kaaway ang tao, paglaban sa Diyos, pag-insulto sa Diyos at panlalait. Kung kanina mga kapatid, si Jesus Christ ang tinitigil at kinakat nila sa mga live streaming at hindi na pinapahintulutan ng prayer sa mga schools, sa mga government place. Dito mga kapatid, ine-expose na nila kung ano ang mali at ginagawang tama. Very deceiving na ang tama ay ginagawang mali at ang mali ay nagiging tama na sa panahon na ito. Very blasphemous kasi meron ng church na tinatawag na Church of Satan. Meron na ring tinawag na unbaptism ceremony. Tatanggalin ang pagiging baptize mo sa Panginoon at i-unbaptize ito para tanggalan ka ng kakayahang gumawa ng mabuti. Hindi lang yon, sasambahin mo si Satanas. They don't know what they all do, breaking the Bible. Talagang pinunit ang Biblia ng walang konsensya. Mga kapatid, ganito na nangyayari sa mundo natin. At ganito na ang ini-impluwensya nila sa lahat ng tao. Wala nang pakialam kahit ng Diyos ang masaktan nila.
Mga terrible people sa terrible times. Very perilous, very controlling, very poisonous. Grabe yung pamumusong sa Diyos. Grabe yung panlalait. Wagas po kung gumawa ng kasalanan ng mga tao ngayon. Paalala sa atin ng Panginoon. Mark chapter 3 verse 29. Ngunit ang sino mang lumalapastangan sa banal na espiritu ay hindi talaga mapapatawad. Ang ganitong kasalanan ay hindi mapapatawad magpakailanman. Kasi hindi lang si Jesus Christ ang iniinsulto na nila, ang tinatanggalan nila ng kapangyarihan at existence, pati na rin ng Diyos. Ang ikatlong persona, stop mocking God. We all deserve punishment because of our sins. But the reason why Jesus came to the world, crucified, died, shed the precious blood on the cross is to save us and to show us the great love of God to the world. At gawin tayo sa pandarayan ng demonyo because the judgment is near. Ang paghuhukom ay napakalapit na. Sa pagdating ng Panginoon, sa kanyang muling pagparito, huhusgahan niya ang tao, huhusgahan niya ang buong mundo. Kung nalalabi na po mga kapatid, ang oras at ang panahon ng ating mundo, ang pinakamabuting gawin at pinakamainam na mangyari po ay makipagkasundo tayo sa Diyos at makipag-ayos tayo sa Panginoon. Kapatid, ginawa ko ang video na to upang maiparating sa iyo na ganito na ang nangyayari sa atin. Ganito na ang nagaganap po sa mundo. I hope na kumikilos po ang Panginoon sa puso ninyo habang pinapakinggan ang pangangaral na ito. I hope po mga kapatid na makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Lalo na po ang pag-share at pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Kristo, sapagkat ang paghuhukom ng Diyos ay malapit ng maganap. Ganun pa man mga kapatid, habang tayo nabubuhay at naglilingkod sa Panginoon, huwag tayong titigil na ipangaral ang salita ng Diyos sa ating pamilya, kaibigan, mga katrabaho at sa mga napupuntahan po natin. Makalakad tayo sa kalooban ng Diyos sa tulong ng banal na Espiritu at sa pag-aaral ng kanyang salita. Gusto kong magpasalamat sa iyo kapatid na karating sa huling part ng video ito. Kung marami kang natutunan at meron akong gustong sabihin, comment nyo lang po sa comment section. Like nyo lang po ang video ito at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At kung bago ka lang sa channel natin, huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga i-release natin na video. Mga kapatid, lahat po ng comment nyo ay nababasa ko. Ganon din mga kapatid yung mga nagme-message po sa akin. Hindi ko na nga lang po mga kapatid ma-replyan. Mainam mga kapatid, lagyan nyo lang po sa comment section. Sakasakali, kaya ko pong makapag-reply agad. Kasi po sa dami po ng mga nagme-message po sa akin at meron na pong mga tumatawag sa akin personal. God bless you all mga kapatid. Marami nawa kayong natutunan. Hanggang sa susunod na pagkikita po natin ito. Yung lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you po.